Lumikas na ang ilang mga residenteng nakatira malapit sa dagat sa Surigao City. Bunsod po yan ng banta ng bagyong Tino. At live mula sa Surigao City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano na ang sitwasyon sa mga oras na ito? Ruth, patuloy pa rin ngayon ang nararamdamang malakas sa pag-ulan dito nga sa Surigao City dahil kay Bagyong Tino. May mga pantalan na rin dito sa lungsod na nagsuspende na ng kanilang biyahe dahil sa banta ng bagyo. Kaya naman may mga pasahero at driver na rin ang stranded. Pasado alas 8 kaninang umaga na magsimulang maramdaman ang hagupit ni Bagyong Tino dito sa Surigao City. Makulimlim ang kalangitan at lumakas na ang ulan. Sa Lipata Port, isang araw ng stranded ang mga pasahero ng bus at mga truck na tatawid pa Visayas. Kinansila na simula kahapon ang mga biyahe rito. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Dapat kagabi pa nandun na kami sana sa pupunta namin sa mga bahay namin. Saan? Ako, MacArthur MacArthur Leyte. Dito sa bus kami nagstay. Natulog. Yes, natulog. Perwisyo talaga to sa mga tracking. Eh, stranded eh. Di naman kami arawan. Per biyahe kami. Ayun po, per biyahe. Eh, pala pag na-stranded, lugi na sa biyahe. Ruth, samantala lumikas na ang ilang mga residente sa tabi ng dagat. Higit 50 pamilya mula sa 4 na barangay ng Surigao City ang namamalagi muna sa evacuation center sa Kapitolyo. Ruth, sa ngayon, nandito nga tayo sa evacuation center ng probinsya ng Surigao del Norte. At kung mapapansin natin dito sa likuran, ay unti-unti na ang pagdagsa or unti-unti pa rin ang pagdagsa ng mga evacuees mula sa kanilang mga bahay. Halos na mga evacuees dito, Ruth, ay galing sa coastal area ng Surigao City dahil nga natatakot sila na baka doon sa tabing dagat sila maabutan nito ngang si Bagyong Tino. Ruth. Yan po ang Express Report ni Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.